Sa unang tingin, di na ako magtataka kung iisipin yung litrato o kuha ng kamera ang imaheng ito. Pero take a closer look. O diba? Painting pala. Obra ito ng 20 taong gulang na artist mula Buhi, Camarines Sur na si John Jeff Camasis. Hyperrealism kung tawagin ang genre na ito. Painting na sa sobrang pagkadetalyado aakalain mong isang high resolution na litrato. At ang paborito niyang subject, mga dahon. Paborito ko po talaga itong dahon. Kasi nung mga high school po kayo, di ba po? Ito yung lagi natin gagamit. Minsan nga po, dalawang klase pa yun, di ba po? Yung merong tuyo, meron yung basa. Alam niyo na po yun nung high school kayo. Pero may malalim din umanong kahulugan ang bawat obra niya na madalas sumasalamin sa mundong ginagalawan niya. Ito po yung drawing ko, mga bossy. Napaka-realistic po nito. Ito po yung estudyante, makikita nyo po. Ito po yung bigote niya. Boy na boy po yung bigote niya. Tapos nangiti po siya. Kasi good morning po yan. Ito po yung bintana nila. Tapos makikita nyo po sa bintana nila, boy na boy yung mga palay, mga bossy ako. Tapos sa mga palayan po, sa gilid niya may mga kubo. Napaka-realistic po ng kubo kasi apat po talaga yung paa niyan. Hindi po talaga sila maaabol ng kung anumang ahas o kung anumang maliliit na hayop. Kasi ito po yung ilog, napaka-realistic. Boy na boy po yung mga isda niyan. Paglabas po nila, pwede sila mamingwit dyan. Ito po yung bundok. Yan, boy na boy po. Pati po yung araw na ngiti. Tapos yung mga ibon, boy na boy po. Lumilipad po yan, mga bossy. Kaya, ito po yung drawing ko na to is napaka 3D talaga. Ito, napaka-motivated ako nung nag-drawing ito, mga bossy. Trading 3D po. Bata pa lang daw talaga, mahilig na mag-drawing si John na natutunan daw niya kakagaya sa kanyang mga kuya. Ako po pala yung kuya ni John kasi mas una akong pinanganak sa kanya. Kaya ako yung kuya niya at mas matanda ako sa kanya. Bilib ako din sa kapatid ko kasi mula pagkabata niya, yung mga drawing niya hindi nagbabago. Consistent siya sa mga drawing niya. Kaya niya pa nga po yung drawing yung mga kuto. Tapos yung mga insekto sa lupa-lupa, pati yung kulay puti na insekto sa nyog, yung kinakain. Kaya niya po yung drawing yun. Tapos yung mga uod, yung uod na lalaki, uod na babae. Kaya niya pa nga mag-drawing yung mga almoranas, yung mga ganun. Kaya niya rin po yung drawing yung mga centipede. Kasi ganun po siya kagaling. Ganun po kagaling yung kapatid ko si John mag-drawing. 3D po lahat yung 3D. Pero sa maniwala kayo sa hindi, ang kanyang mga hyper-realistic na obra, natutunan lang daw niya nang magsimula ang pandemya. Nagsimula po yung talento ko ng pagdodrawing ng mga 3D. Nung pagtapos po nung World War II. Mga dekada, umigit kumulang po yun. Pero sa ngayon po, is hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. Pero believe in me po, marami na po na-invest. Meron na po 3 airport, tapos 2 townhouse na bungalow, tapos maraming paupahan. Meron po doon 10 hammer sa labas. Nasusuntukan po sila doon sa labas. Ganun po karami ang akin na-invest. Sa ngayon po, meron po ang pinapatayo ngayon na mental hospital. Ipinost daw nito sa social media at ayun na, sunod-sunod na ang dating ng mga taong nagpapadrawing sa kanya. Malaki rin daw ang naitulong nito para matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Sa darating na Setyembre, nakatakda umanong itampok ang kanyang mga obra sa sariling niyang one-man show sa isang bookstore sa Naga City. Salamat po pala mga bossy, lubos na nagpapasalamat sa inyong panonood sa mga 3D na drawing ko, Dahil dito, nakilala ako. Ayan po, mga boy na boy po yan, mga bossy. Yung car, tapos may mga puno sa gilid niya. Boy na boy po talaga. Pati ito po, yung isda. Tapos may ibon sa taas. Sa lupa yung ibon. Kaya thanks for watching, mga bossy, Salamat, katawa lang, mga bossy, Thanks for watching. Huwag kayong magsawang sumubaybay sa mga vlog ni Kuya Roddy, mga bossy. Thanks for watching. Ingat, mga bossy.